Yanshen, mayroon akong isang bagay na gusto kong sabihin. Gusto mo na naman ng pera. May 1 milyon sa card na ito at ang bahay na ito. Lahat ay sayo. Tapos na ang ating relasyon. Pero mamamatay na ako, Fu Yanshen. Bakit mo pa ako ginaganito? Ako lang naman ang kapalit ni Suksining. Ngayong bumalik na siya, dapat na rin akong umalis. Fu Yanshen, aalis na ako. Ngayon, mabuti na siguro ang iyong kalooban. Sino ang nagsasalita? Mayroon akong isang bagay. Gusto mo na naman ng pera. May 1 milyon sa card na ito. Hindi ba ito ang nangyari kanina lang? Isaac, Wala. alam kong gusto mo ako, pero pakiusap, paghiwalayin mo ang trabaho at buhay. Simula ngayon, kapag tinawag kita, dapat pumunta ka agad. Pwede bang hindi dito? Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Kahit gaano ka pa kamukha niya, mababang klase ka lang na pamalit. Mali ba talaga na gusto kita? Ang pagmamahal mo, nakakadiri. Hindi kita papabayaang mamatay ng walang saysay. Gagamitin ko ito para iligtas si Sining. Iligtas mo ako. Ito na ba ang katapusan ng aking relasyon kay Fu Yanshen? Yun pala, ang mundo kung saan ako nabubuhay ay isang mapanakit na maikling drama. At ako ang bida sa drama na ito. Ang babaeng pinahirapan ng katawan at puso ng bida. Si Fu Yanshen sa loob ng 100 kabanata. Pagkatapos kong mamatay, pinakasalan pa niya ang kanyang unang pag-ibig. Masayang wakas. Ano naman kung alam ko ang wakas? Mamamatay pa rin ako. Pero may kaunting oras pa ako. Sapat pa para baguhin ang aking kapalaran. Fu Yanshen, ako ang bida sa drama na ito. Ang aking wakas, ako mismo ang magbabago nito. Yanshen, pasensya na. Bigla akong umalis noon. Pero delikado talaga ang operasyon sa puso ko. Natakot akong may mangyari. Kaya ako. Ang puso mo ay nasira dahil iniligtas mo ako noong bata pa tayo. Paano kita pag-initan? Narinig ko na naging sekretarya mo na si Jinhee. Ngayong magkasama na kayo, ako naman. Paano ko siya makakasama? Pero siya naman ang kapatid ko. Pero, ang nanay niya ay kabit. Wala akong magawa. Ningning ah. Masyado kang mabait. Si Sujinhi ay isa lamang. Sakim at hamak na babae, hindi siya karapat-dapat. Maging kapatid mo. Ano na namang kalokohan ang ginagawa niya? Anong nangyari, Yanshen? May trabaho pa ako sa kumpanya, ipapahatid muna kita ng driver. Talaga bang dahil sa trabaho? Dati hindi siya. Ganito mag-iwan sa akin. Sujinhe. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Nandito na ang resignation letter ko. Ayaw ko na. Sujinhe, alam kong gusto mo ako. Pero ang paggamit mo ng hamak na paraan para mapansin ako, ay lalo lang magpapasama ng loob ko sa'yo. Fu Yanshen, masyado ka naman. Nagmamalaki. Kung hindi dahil sa mayaman ka noon. Makikita ba kita? Wala akong gusto sa iyo. Huwag kang magsinungaling. Kahit anong kalokohan. Ang gawin mo, sasabihin ko sa'yo, ikaw ay isang kapalit lamang, hindi mo kailanman. Mapapalitan ang tunay na ningning. Kalimutan mo na yan. Ang lalaki, hindi nakakatakot ang pagiging bastos. Ang nakakatakot ay bastos. At tanga. Si Suksining, ano ba siya? Karapat-dapat ka bang banggitin ang pangalan niya? Si Ningning ay. Layanan. Si Ningning ay ang pinakadalisay. At mabait na babae na nakilala ko, hindi ko hayaang saktan siya ng sinuman. Ikaw, huwag mong isipin na dahil ikaw ay kapatid ni Ningning, hindi kita gagalawin. Sujin, Fu Yanshen. Lumabas ka. CJ, Bumalik ka rito. tama na. Huwag mo nang ipagpatuloy ang mga linya mong boss. Ngayon, kahit sa mga melodramang short video, hindi na ganoon ang pag-arte. Sujinhe, ano ang tingin mo sa View Corporation? Parang isang lugar na pwedeng pumasok at umalis ng basta-basta. Papaluin kitang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Fu Yanshen, makinig ka. Ayaw ko na. Kung muling makialam ka sa akin sa tuwing makikita kita, sasaktan kita.
Nakuha ko na ang pera, tanga lang ang magpapatuloy. Bilang iyong kasangkapan. Paalam, gago. Su Jinhee, Secretary Su, bakit galit si Boss Fu? Ang laki ng galit mo. Natanggal ako sa trabaho. Tinanggal ka. Ayun, Grabe naman si Boss Fu. 3 taon ka sa FUS, masipag at tapat. Paano niya basta-basta itatapon yan? baka, alam ko, sobra-sobra na. Ano ba talaga alam mo? Si Boss Few. Maihilig sa damit pambabae. At may problema, baka may sakit pa. Ay, wag na, basta. Ingat kayo, paalam. Hoy, totoo kaya sinabi ni Sek? Su, siguradong totoo, si Sek, Su at si Boss Fu, hindi simpleng relasyon. Totoo talaga sinabi niya. Su Jinhee. Sino nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Hintayin mo. Pasensya na. Miss, may tutulong ba ako? Magkano yung bahay niyo per square? Ito pinakamagandang lugar sa lungsod. Average ay 20,000 per square. Tingnan mo, magkano tong bahay ko. Ay, miss, yang bahay mo sa subdivision namin. Pinakamahal, 50 milyon siguro. 40 milyon, ibenta mo. Dito cell center kami, hindi ahensya. 30 milyon, Mahirap yan para sa akin. 20 milyon. Sage, ako na bahala. Cash ha. Huwag kang mag-alala. Tangang lumalaban sa pera, bahay ng lalaking aso. Di pwedeng tirahan, ibenta na lang. Lalaking di nag-iingat, parang bulok na gulay, itapon. Walang kasalanan ang pera. Su Jinhee, ikaw talaga. Suksining. Di pa kita hinahanap, ikaw na. Unang dumating. Jinhee, alam kong galit ka, pagbalik ko. Iniwan ka ni Yanchen, kung gusto mo, anumang bayad. Mamatay ka na lang. Jinhee, paano mo nasabi sa ate mo ang ganyan? Anong klaseng ate ka? Anak ka ng kabit. Anak sa labas, ang lakas ng loob mo sa harap ko. Susengan, basurang lalaking social climber. Nakipagrelasyon sa nanay ko dahil sa pera niya. Tapos nag-anak sa labas sa'yo, ginawa kang ate ko. Karapat dapat ka ba? Alam ng nanay mong may asawa, pero ginawa pa rin. Mas nakakadiri na anak sa labas ka. Ano? Masakit na naman ang puso. Karma yan. Su Jinhee, lumayo ka kay Ningning. Jinhee, bakit hindi mo maintindihan? Hindi talaga minahal ng katay ko ang nanay mo. Parang hindi ka rin minahal ni Yanchen. Humingi ka ng tawad. Sobra na ba ang mga linyang pang-boss mo? Tigil. Ang lakas ng loob mong samparin ako. Jin, bakit mo? Pinagbuntungan ng galit si Kuya Yanchen. Binalaan na kita kung magugulo ka ulit sa akin. Sa bawat pagkikita natin, susuntukin kita. Su Jinhee, nababaliw ka na ba? Kuya Yanchen, okay ka lang ba? Talaga bang hindi na niya ako mahal? Parang candy ang langit, kahit bumagsak, okay lang. Tagay. Hoy Bes, sabi ko sa'yo, magwala tayo ngayon. Ito'y pagdiriwang ng pagtakas mo sa hirap. Pagtaka sa hirap, Pasok lahat ng nasa labas. Ate Ann, ang tagal na nating hindi nakita. Namimiss na kita. Tara, opo. Sabi ko sa inyo, ang trabaho ninyong dalawa ay pasayahin ang kaibigan ko. Unang business mo ba dito? Huwag kang mahiya. Ete, tagay tayo. oh, CJ. Hoy Bes, sabi ko, pag lumalabas, dapat maging masaya. Tularan mo ako. Heto, tagay. Magpahinga ka ng maaga. Yanchen, hindi ka akyat. White Horse Club, Su Jinhee. Yanchen, May gagawin pa ako. Fu Yanchen, hindi kaya. Nahulog na sa'yo, Sujin. Ingat ka sa biyahe. Mag-ingat sa pagmamaneho. Okay lang. Hindi alam ni Fu Yanchen na si Sujin pala ang nagligtas sa kanya noon. Basta naniniwala siyang ako ang nagligtas, okay na. Walang pagkakataon si Sujin na agawin siya. Ay ate, masakit ang high heels. Ikaw talaga ang magaling, may likas na talino ka. Huwag mong sisihin ang ate kung may sisihin ka.
Sisihin mo si Fuyan Chen. Lahat kayo lumabas. Ang gwapo mo, halika, halika, halika. Samahan mo ang ate. Grabe ka ate. Ginawa mo pang waiter si Boss Fu. Ikaw rin lumabas ka. Fuyan Chen. Wala ka man lang binigay na pangalan kay Hihe. Masakit ang loob niya, o kailang magliwaliw. Masyado bang maganda ang negosyo nyo ngayon? Baby, hindi dahil ayaw katulungan ng ate, pero ang aming 70% kita ay galing sa Fu Corporation. Alis muna ako, ingat ka. Ay bakit umalis na lahat? Eh di ikaw na lang ang samahan ako. Sujinhe, huwag mong subukan. Ang limitasyon ko. Ano ba? Umuwi tayo. Bitawan mo ako. Umuwi, tara na. Sujinhe. Parang aso ka. Sujinhe, nagsinungaling, uminom, kumuha ng male model, tapos kinagat pa ako. Yan Chen. Huwag mo akong iwan. Buisit, ngayon ka patatawag ng Yanchen. Mapanlin lang na babae, pero nagpapakipot lang pala. Ayaw ko talagang pagbigyan ka. Yakapin mo ako, please. Sujinhe, ikaw ang may kagustuhan nito. Grabe na to. Yung nakasweet ba o yung bunso? Wala akong maalala, sayang naman. ₱100. Peke kaya to? Hindi baby, ang lakas mo kahapon. Kasalanan mo to, dinala ko ang male model sa bahay. Hindi mo man lang pinigilan. Male model. Kamusta? Okay ba yung male model? Sige na, huwag na natin pag-usapan to. Kamusta na ang Su family? Hindi mo sinabi na kalimutan ko. Ngayon ang Su family ay naghanda para kay Sutsining ng isang welcome party para sa kanyang pag-uwi. Gusto mo samahan kita para maggulo. Eh di lahat ng kilalang tao sa lungsod ay dadalo. Sigurado, lahat ay mga kilalang tao. Talagang napakaganda nito. Hindi, ano ba ang gusto mong gawin? Kukunin ko lahat ng nawala sa akin. Ito ang anak kong babae, si Ningning. Kakauwi lang mula sa ibang bansa. Sana'y patuloy ninyo siyang alagaan. Sex. Boss Chen, Boss Wang. Kumusta? Sa mga nakaraang taon, umaasa ako sa pangangalaga ni Yan Chen. Kaya naman, pagbalik mo, balak kong ayusin ang kanilang pag-aasawa. Ha ha ha. Sa araw ng kasal, dumalo kayo, ha? Sigurado? Halika, salamat. Hey, ilagay mo ang mga bagahe ko sa kwarto. Yan Chen, ano sa palagay mo? Bakit kaya pumunta si Sujin? Baka may gagawin siyang gulo. Tama ka, nahulaan mo talaga. Suzengan, Kinlan. Nagtaksil kayong dalawa, nagkaanak sa labas, pinilit ang nanay ko. Ginagaw niyo ang ari-arian ng nanay ko, kayong tatlong pamilya ay mga parasito. Masaya ba kayo? Siya ba yung anak sa labas ng pamilya Su?
Pero sinabi niyang inagaw ni Boss Su ang ari-arian ng pamilya nila. Su Jinhee, bakit ka bumalik? Tingnan ninyo, itong lalaking nagpakasal para sa kayamanan. Nagplano para makapangasawa ng mayaman pero hindi makalimutan. Ang dati niyang kasintahan, nagtaksil at nagkaanak sa labas. At masahol pa, pinatay niya ang kanyang asawa. Anong klaseng hayop ka pagdating mo sa impyerno? Sisipsipan ka ng dyablo at sasabihin pa, napakasama mong tao. Ikaw, hindi ka dapat ipinanganak. Ang mata ko, Tatay. Jinhee, ang nanay mo ang humiwalay sa mga magulang ko. Bakit mo binabaliktad ang katotohanan? Kung sinong baliktarin ang katotohanan, kayo ang eksperto. walang hiya kang anak, sa mga gawa-gawa mo lang. Hindi ka makakagawa ng gulo, ang salaysay mo lang. Walang maniniwala sa iyo. Huwag mo siyang hawakan. Bakit hindi na lang pag-usapan ng maayos? Bakit kailangang magkagulo? Ako ang nagkagulo. Alam mo ba kung ano ang ginawa nila? Para pilitin ang nanay ko na umalis? Jinhee, alam kong nasasaktan kang ngayon. Nang pakasalan ng tatay mo ang nanay mo, ako mismo ang umatras, di ko inaasahan. Nabuntis pala si Sining noon. Nang pilitin mo ang nanay kong tumalon sa building. Ganyan maasahan mo. Tumigil ka, ang nanay mo ang nagpakamatay. Walang kinalaman si Kim. Sa tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali ng nanay ko ay mahalin ang isang tulad mo walang puso. Dapat di na lang kita iniligtas noon. Mamatay ka na lang sana sa bundok. Bundok, iligtas ako ang gumapang palabas. Wala kang kinalaman doon. Ako, Sige, awayin natin. Kuya, ano ang nangyari sa iyo? Sasamahan kita palabas dito. Sabihin mo ang sugat sa taina mo. Bulag ka ba 3 taon tayong nagkatabi? Ngayon mo lang napansin ang sugat sa tainga ko. Hindi dapat malaman ni Fu Yanchen na si Su Jinhee ang nagligtas sa kanya noon. Ano ang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba, anak? Ning. bumangon ka na. Gising na. Hoy, Anan, nasa ospital, paano pa? Manunood lang ng katawa-tawa. Su Jinhee, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong mabawi ang lahat ng nakuha mo sa nanay ko. Su Jinhee, ano ba ang nangyayari sa iyo? Dati hindi ka ganyan, may lagnat ka ba? Hindi pa nag-uumpisa ito. Ano po, Doc, normal ang puso ni Su. Pero may problema sa bato niya. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Hindi pa makakaproblema ang ningning namin. Huwag muna kayong mag-alala, paunang resulta pa lang ito. Yanchen, paano natatakot ako? Sa report lang may problema. Paano kung talagang malala ang problema? Iwan mo ba ako? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ang bato ko, huwag ninyong asahan sa akin. Ibabalik ninyo ang lahat ng ninakaw ninyo. Jin, bakit ka nandito? Nasa sariling bahay ako. Anong kakaiba? Ikaw nga. Ano na ginagawa mo rito? Ay, hindi. Paano ka nakapasok? Lockpicking Company. Nasa pangalan ko sa titulo, nakalimutan mo. Su Jinhee, pagsalakay sa tahanan yan. Pagkatapos ng 18 taon bilang dalagita, isang araw. Nalaman mong anak ka ng kabit, anong pakiramdam? Huwag kang magmalabis. Huwag magmadali. Mas malala pa, dumating na siya. Ginang Fu, anong hangin ang nagdala sa inyo? Sana sinabi ninyo para nasalubong ko kayo. Sasabihin ko, hindi ko talaga papayagan. Napakasalan ng anak ko. Kayo, kalimutan na yan agad. Tita Fu, ano ba talaga ang kasalanan ko? Tama, Ginang Fu, tingnan ninyo kami. Mandaya ang buong pamilya ninyo. Anak mo, may malubhang sakit, itinago pa sa akin. Gusto pang pakasalan ang anak ko. Pangarap lang yan. Tita Fu, maliit na problema lang, hindi malala. Huwag na.
Sabihin ko sa inyo, ang pamilyang Su. Maliit lang, hindi ko talaga gusto. Kung hindi sa nangyari noon, hindi rin ako papayag na makipag-ugnayan kay Yanchen. Ngayon, alam na ng lahat ang kahihiyan ninyo. May lakas pa ng loob na makipag-ugnayan sa amin. Tita Fu, wala talaga akong sakit, pero mukha kang may sakit. Sinong maniniwalang walang problema? Sasabihin ko pa, kahit malusog ka ngayon. Hindi talaga papayagan ang pamilya Fu ng anak ng kabit. Ang galing ninyo, Ginang Fu, kung marunong kayong magsalita. Gusto kong pakinggan. Naku, Ginang Fu, huwag kayong magalit, masama sa kalusugan. Ako at ang ama ni Ningning may lisensya. Legal na mag-asawa, legal ano naman? Legal pero hindi tama. Sabihin ko sa inyo, galit na galit ako sa mga kabit. Pwede bang mag-itlog ng phoenix ang manok? Parang ista sa ista, hipon sa hipon, pagong sa palaka. Tingnan ninyo ang pamilyang ito, mga bulok na ista't hipon. Si Jinhe, parang hindi Su. Ang dating, tunay na uring mahalika. Inihambing pa ako sa masamang Su Jinhe. Kasali pa ako. Sa orihinal na istorya, pantay-pantay ang pagtingin sa kanya. Sa bawat miyembro ng pamilyang Su. Pagkatapos kong kasalan si Fuyanshen. Nanggigil ka pa sa akin noon, ngayon gusto mo na ako. Ma, ano ginagawa mo dito? Ano ginagawa dito ng Fu na lalaking manloloko? Hindi kaya sirain niya plano ko? Yanchen, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Kaagad akong sinita ni tita. Sabi hindi ako karapat-dapat sa'yo. Tita, tunay ang pagmamahalan namin ni Yanchen. Jinhe, ano ka ba? At mo ako. Paano mo naman nagawang agawin lalaki ko? Tumigil ka nga. Yanchen, Iyakan. tignan mo siya. Magdrama. Inaapi niya ako. Ayoko na mabuhay. Magpakamatay. Kahit hapot, di mapatahan bibig mo. Tumahimik ka nga. Tita, natatakot ako. Tama si Jinhee, yang anak ng Kerida. Mahilig talaga sa drama. Puro iyakan, drama, at pagpapakamatay. Ang alam na gawin. Sutsining, kahit magpakapilit ka sa anak ko, hindi kita papayagang magpakasal sa pamilya Fu. Ma, paano mo nasabi yung napakasakit na salita? Ang lakas ng loob mong sumagos sa kin, Fu Yanchen. Sasabihin ko na ngayon kung magpapakasal ka. Sasakitin na to, mamatay muna ako. Ikaw ang nagsabi kay Mama. Ano sinabi ko kay Tita Fu? Yung tungkol sa sakit sa bato ni Ningning. Sinabi mo sa nanay ko. Hindi ba gusto mo lang sirain yung relasyon namin? Para pansinin kita. Ay, umusog ka nga. Bobo ka ba? Yung ospital na pinuntahan niya, sa amin yon. Lumabas agad yung resulta ng check-up. Kailangan pa bang sabihin ng iba? Sa lakas ng hampas mo, syempre mabobo. Hindi ba? Biglaan na lang naisip ko siya kaya. Hindi lang bobo, may problema pa mata mo. Ganyan klaseng tao gusto mo. Ay, basta't hindi mapakasal kay Fu Yanchen. Ang tapang ni Elric Fu mukhang. Napakaganda. Tignan mo, heto na naman. Mukhang mamamatay na. Ay nga pala, may funeral parlor din kami. Gusto mo, magpa-reserve ka na ng hurno. Baka malet ka pa. Tita, umusog ka. Tita, nauuhaw ka siguro. Tara, kape tayo, ano? Yanchen, hindi mo ako iwan, di ba? Paano naman nangyari yon? Ikaw pa rin ang tanging isa para sa akin. Hindi ko inakalang balang araw makakapag-usap ng maayos. Ang nanay ni Fu Yanchen at ako. Nakaupo at nag-uusap. Bakit ka ganyan, Kabano? Anong silbi ng pag-iyak? Mukha kang laging malungkot. Para kanino yan? May mood ka pang magdilig ng halaman. Kung hindi ka ganyan, Kabano, hindi magiging ganyan ang anak ko. Palaging umuwi ng gabi. Bakit kami ng pamilya Fu nag-asawa ng babaeng walang silbi tulad mo? Ngayon, gagawin ang transplant surgery. Fu Yanchen, tulungan mo ako. Fu Yanchen, tao ka ba talaga? Kahit gaano mo siya kamuhi, hindi mo dapat. Kunin ang bato niya para iligtas ang iba. Para sa'yo. Nawalan na siya ng dangal. Paano mo siya nagawang saktan ng ganoon? Anak, ganyan ba kita tinuruan? Nakakabigo ka talaga. Hanggang sa mamatay ko lang nalaman yung laging masungit. At mahigpit na biyenan ko. Siya pala ang tanging nagtanggol sa akin. Anong tinitignan mo? Sobrang hinahangaan kita. Hindi ko mapigilan.
Sa'yo na. Ayos yan. Hindi ba to yung pamanang alahas ng pamilya Fu na suot-suot? Ni Suksining sa orihinal na palabas, ipinagyayabang sa harap ko. Tita Fu, kung ibinigay mo na to sa akin na to ha. Sa'yo na yan. Iyong pangang anak ko. Gustong-gusto si Sutsining, kaya wala akong ibibigay na maganda sa kanya. Talagang kapag lumayo ka sa lalaking manluloko, pati masungit na biyenan. Mukhang kaaya-aya na. Mula ngayon, ikaw na ang nanay ko. Mama, Anak, ang kulit-kulit mo. Pero para magiganti para sa nanay mo, nag-isa kang humarap sa buong pamilya Su. Yun ang gusto ko sa'yo. Yung tapang mong magmahal at magalit. Ito, pamana ng pamilya Fu. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ko. ngayon ko lang nalaman, ayaw mo sa akin dati dahil ayaw mo. Sa duwag kong ugali, no, ma? Su Jinhee. Naglakas loob kang basahin ako. Bulag ka ba? Linisin ko nga mata mo. Ma, tignan mo siya. Binasain niya ako. Ay, yan lang ba kaya mo? Di mo makontrol ang asawa mo. Asawa ng sino? Su Jinhee, masaya ka ba sa asawa kong hanap para sa'yo? Mula ngayon, huwag mo siyang pagagalitan. Kung pagagalitan mo siya, sasampalin kita. Ma, ang bait-bait mo talaga sa akin. Nanay ko yon, hindi nanay mo. Anak, sino pa ba ang mamahalin ko kundi ikaw? Mga lalaki kasi, huwag masyadong spoilin. Dapat, pag may mali, salpukan agad. Kapag nagkamali, dapat saktan pa. Ma, ako ang anak mo, ako. Anak ko, magagusto pa kay Sutsining. Nakakahiya talaga. Noon pa, mas mabuti pang ipinanganak na lang akong syomay. Mag-usap kayong mag-asawa ng maayos. Aalis na ako. Huwag kayong mag-away. Dapat maging matalino ka. Ma. Sinabi ng nanay ko, huwag mag-away. Ayaw kitang saktan ngayon. Ikaw. Bakit nasa iyo ang bracelet? Di mo ba nakikita? Gusto ng nanay mo. Na maging manugang niya ako. Ibalik mo ang bracelet. Nagsisinungaling ka na naman. Sabi mo, hindi mo ako sasaktan ngayon. Kung hindi mo ako inaasar. Ibalik mo ang bracelet. Magkano ba gusto mo? 1 bilyon. Bakit hindi ka na lang magnakaw? Ito nga, nagnanakaw na ako. Ikaw. Sige, 1 bilyon. Hubarin mo na agad. Boss Fu, hindi ako nagtatrabaho. Nang ganyang kakaibang negosyo. Yung bracelet ang hinuhubad ko, yung bracelet. Ay, nung mahal mo pa ako. Tinatawag mo akong sweetheart. Ngayon, may bago ka na. Ganito na ang trato mo sa akin. Gusto mo pang kunin ang love token noon. Kailan kita tinawag na sweetheart? Ang hirap ng buhay ko. Ibalik ko na lang. Tinawag mo akong sweetheart. Hindi na mahubad. Huwag kang ganyan. Ayaw mo bang ibalik ang bracelet? Kung ayaw mong maniwala, subukan mong hubarin. Aray, nagpapanggap ka. Anong ginagawa mo? Uwi ako't hubarin ang bracelet para ibalik sa'yo. Ma, may kailangan ka ba? Bakit kinuha mo ang bracelet ni Jinhee? Ako, ma, hindi ko kinuha. Si Su Jinhee ba? Ang nagsumbong sa'yo. Yung bracelet na yon, binili ko lang yon nung nakaraan sa mall. Pwede ko ba makita ang CCTV? Pwede bang baguhin mo na yung ugali mong pagbili ng pagbili? Ngayon may dagdag kang pagbibigay ng regalo sa iba ng basta-basta. Ano ba talaga ang gusto mo? Isinuot ko na ang pulserang pamanang ipinapasa sa mga manugang na babae ng pamilya Fu. Taijin, kailangan mong dalhin siya rito sa loob ng 3 araw. Ma, pwede bang maging makatwiran ka naman? Ikaw ang nagbigay ng pulsera sa kanya ngayon dahil sa pulserang yon, pinapakasal mo ako sa kanya. Sobra na yon. Sumasakit ang ulo ko, may nararamdaman ako sa puso. At sa buong katawan. Lahat to dahil sa'yo. Ah, sumasakit ang ulo ko, ang puso ko, lahat-lahat. Nakita ko na ang medical report mo. Wala kang sakit. Tigilan mo na yan. Hay naku, anak. Makinig ka, kung hindi mo siya madala rito, huwag ka na ring bumalik. Para lang sa Su Jinhee na to. Ititiwalag mo na ang anak mo. Sabihin ko sa'yo, gusto ko talaga si Sujin. Yung tapang niya para ipaghiganti ang nanay niya. Parang ako noong bata pa ako. Pag nananapak, kamukha mo talaga. Tingnan mo. Bahala ka, kung pakakasalan mo. Si Sutsining, ako'y magbibitay dito.
Ano mang tinitingnan mo? Humanap ka na ng mapapangasawa. Oh. Sige na, sige. Medyo mababa. Lalabas ang resulta ng follow-up check para sa cancer sa tiyan pagkaraan ng 2 linggo. Hindi ko alam kung gaano pa ako katatagal mabubuhay. Su Jinhee, Ikaw ang doktor ni Suksining. sino ang doktor ko? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, ang university ko, katabi ng high school nyo. Nakita na kita. Dr. Jin Hee-song. Magkakilala pala kayo. Hindi kaya. Kay Dr. Song ka na. Kanino ako? Wala kang pakialam. Jinhe, nagkakamali ka. Noon, ginawa ka ni Yanchen na kapalit ko. Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon nahanda ka nang tanggapin ang ibang lalaki. Tunay akong natutuwa para sa'yo. Ay, may mga taong hindi alam ang lugar nila. Sino ang kapalit ng sino? Hindi pa sigurado. Hindi ba ito ang pamanang jet bracelet para sa mga manugang ng pamilya Fu? Bakit na sa'yo? Ay, wala akong magagawa. Ang magiging biyanan ko, gustong-gusto. Isinuot sa akin. Anong magagawa ko? Ang brilyanteng pulseras na ito ay malaki at mabigat, nakakainis talaga. Kung isinusuot mo ang pulsera ng may bahay ng pamilya Few, dapat may pag-isip ka ng isang Few, lumayo ka sa ibang lalaki. Boss Few, may itatanong lang ako. Ano yun? Ilan ang kamay ng isang tao? May bahay ng Few. Kung susuotin mo ulit itong masamang taong ito, at lalapit sa akin, hindi ako mag-aatubiling mabiyuda ng maaga. Ikaw, Paano nakuha ni Sujin? Ang helong na jet pulsera ng pamilya Fu. Ningning, anak, huwag kang mag-alala. Basta mahawakan mo lang. Ang puso ni Fu Yanchen, kahit na ang babaeng iyon, ay may pulsera, hindi sa kanya ang posisyon bilang MRS Fu. Pero nitong mga nakaraang araw, si Fu Yanchen ay sobrang nag-aalaga kay Sujin. Kung hindi niya alam na ako ang nagligtas sa kanya noon, baka matagal na siyang tumakas kasama ng babaeng iyon. Impossible yan. Si Fu Yanchen ang ating pag-asa, kaya hindi natin dapat ipalamang kay Fu Yanchen na ang nagligtas sa kanya noon ay si Sujin, hindi ako. Kung hindi, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Anak ko, ang bagay na yan, noon ko pa. Inayos ng maayos. Walang ibang makakaalam. Sa buong buhay ko, di pa ako nakasuot ng gandang damit na to. Ano to? Di ba to ang bago mo? Limited edition gown. Ang lakas ng loob mo, sinusuot mo damit ko. Tao. Sinong nasa kwarto ko? Kakauwi ko lang din. Baka may magnanakaw. Hindi pwede. Sujinhe, baliw ka ba? Matagal ko nang sinasabi, ilabas niyo ang mga gamit ko sa kwarto. Tumabi kayo, dahil di kayo gumagalaw. Ako na lang ang kikilos. Sinasabi ko sa'yo, ito ang kwarto ko. Hala, nasaan na damit ko? Yung mga maayos, i-donate ko na sa mahihirap. Yung mga masyadong manipis, ibinigay ko sa mga kasambahay. Mainit kasi sa bahay para di sila mainitan. Ang limited edition kong damit. Sujinhe, lalabanan kita. Ningning. Ningning, ayos ka lang ba? Ningning. Ningning. Nagustuhan ko ang welcome party na to. Ningning. Su Jinhee, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bahay ko ito. Kung hindi ninyo ako pasasayahin, palalayasin ko kayo agad. Ikaw, Suzenan, alam kong may konting problema sa negosyo mo ngayon. Gusto mo bang makipagtulungan sa Fuse para malampasan ito? huwag kang makialam sakin. Sino ka ba? Bakit ganito ang anak ko? Hindi mahalaga kung anak mo ako o hindi. Ang mahalaga, ako lang ang kinikilalang manugang ni Elric Fu ngayon. Gusto mo bang magpabibo ako para sa'yo? Ngayon, umalis kayo sa bahay ko. Ningning, halika rito. Hintayin mo lang. Layas, Ingat, mainit. simula nang mawala si Mama, wala nang. Naging mabait sa akin. Pasensya na sa huli. Nasangkot ka sa kakaibang sitwasyon.
Ngayon, gusto kitang. Imbitahing maging boyfriend ni MS, Su sa iskandalo. Isang karangalan pa rin para sa akin. May alam akong magandang camping site sa labas ng lungsod. Sa susunod na linggo, may oras ka ba, MS Su? Swerte ng girlfriend ni Eve Song. Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Sayang. Wala na akong oras. Sa susunod na lang. Sabihin mo, Su Jinhye, sino ang may lakas ng loob sa'yo? Para makipag-date sa ibang lalaki. sinusundan mo ako. Binili ng nanay ko ang coffee shop na ito. Nakikita ko ang siye. Ang galing mo talaga. Bumaba ka agad. Hintayin kita sa kalsada. Nga pala, hindi ko na makalimutan sabihin ang ospital kung saan nagtatrabaho si Song. Ay sa amin din pwede ko siyang tanggalin anumang oras. Pasensya na, JV Song. May biglaan akong lakad ngayon. Sa ibang araw na lang kita imbitahan. May problema ka ba? Ano ang kailangan mo? Lumayo ka kay Song Yizi. Bakit mo ako pinakikialaman? Naririnig mo ba ako? Lumayo ka kay Song Yizi. Hindi ko narinig. Akala mo ba hindi kita kayang talunin? Fu Yanshen, bitawan mo ako. Ito ay pagitan lang nating dalawa. Huwag mong isali ang ibang tao. Ikaw ang nagsimula nito. Gago. Huwag kang magkunwari. Baka naman sobrang intense ng training ko lately. Kung wala naman problema, aalis na ako. Ano ginagawa mo? Sakay na ang pamilya. Hindi ako. Sakay na. Madami na akong nakita na mag-asawang nag-away. Pero di pa ako nakakita ng kasing lupit mo. Paano mo nagawa na? Mauntog siya at magka-concussion. Grabe ang galit mo. Siyempre, masama na talaga utak niya. Kaya nga masama utak niya, kaya ikaw ang napili niya. Matanda na siya. Kung talagang makikipag-away siya, di siya matatalo sa'yo. Asawa mo. Nagpapakumbaba lang siya. Nagpapakumbaba? Kailan ka nagpakumbaba sa akin? Tatay, mukhang worried ka. May problema ba? Malala ang lagay ng kumpanya kung di tayo makakapag-collaborate. Sa Fu family, mabubuwag tayo. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ako ni Fu Yanchen. Susunod siya sa akin, ako na bahala. Kapag siningning ang kumilos, siguradong magagawa. Sage, sa'yo na ang usapin sa Fu family. Sige. Kakagaling ko lang sa ospital, lumayo ka, umatras ka. Boss Fu, andito ako para pag-usapan ang collaboration. Ano? Siya ba ang gumawa nito? Cake? Ano ito? Ang pangit. Kainin mo kung gusto mo. Ito ba ang kondisyon at ugali mo sa collaboration? Anong collaboration? Sabihin mo. Narinig ko na ang development project. Sa suburb ay naghahanap ng bid, gusto kong makipag-collaborate. Sa iyo para sa development. Marami ang gustong makipag-collaborate sa akin. Su Jinhye, bakit ikaw ang pipiliin ko? Nag-research na ako dati sa development project. Sa suburb, walang mas nakakaalam kung paano i-maximize ang kita. Hindi naman kailangan ng Fu family ang pera kung gusto mong makipag-collaborate. Maghanap ka ng ibang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto mong makipaghiwalay sa akin, pero hindi ko papayagan. Basta maging kabit mo ako. Sa'yo na ang project na ito. Sino ang gustong makinabang? Walang ganoon sa mundo, di ba? Sige, kailan ang signing ng kontrata? Su Jinhye, ano ang ibig sabihin nito? Sa ganitong kalagayan lang. Umay ka na. Kaya ba?
Kung sapat ang perang ibibigay ng lalaki, gagawin mo na. Ang maging kabit ng sinumang lalaki. Kakalabas lang sa ospital. Sujin, anong gagawin mo? Ikaw. Ano ang gagawin ko? Ikaw ang nagdala ng kahiyahiyang kahilingan, pumayag ako. Tapos nagmamalinis ka pa dito. Wala ka bang hiya? Kung ganoon, pareho na tayo walang hiya. Yung simpleng bagay natin. Para na ngang pangalawang kasal, ano pa ang pinagmamalinis mo? Mabait ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Pag-usapan natin ng maayos. Pag-usapan? Sa loob ng 3 taon, nakipag-usap ka ba sa akin? Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Laging pasabi lang sa akin, laging ganoon. Parang hindi ka normal nitong mga nakaraang araw. May kilala akong psychiatrist, ipakikilala kita. Sabihin mo lang pangalan ko, malaking discount ang makukuha mo. Kalahati ang presyo. Wala akong sakit. Bakit mo kailangan ang proyektong ito? Kukunin ko ang ari-arian na para sa nanay ko. Napakahalaga ng proyektong ito para sa akin. Dati, hindi ka naman interesado sa mga ganito. Anong sasabihin ko sa'yo? Sa madaling salita, sino mang makakakuha sa akin ng proyektong ito, ibebenta ko ang sarili ko sa kanya. Hoy, sandali. Sa buong mundo, walang sinuman ang makakagawa nito ng mas mahusay kaysa sa akin. Kung gayon, ang ating kasunduan, ako ang magiging kabit mo. 6 na buwan ang tagal, ngunit sa 6 na buwan iyon, hindi ka maaaring magpakasal. Hindi ka maaaring magpakasal kay Suksining. Ako ang kliyente, bakit ka nakikipag-ayos sa akin? Wala akong interes na maging kabit. Kung ikakasal ka, agad na matitigil ang ating transaksyon. Sa relasyong ito, ako ang dapat maging kliyente. Kailan ko sinabing pakakasalan ko si Suksining? Su Jinhee, bakit ka nandito? Hindi ka pa naman asawa ng presidente. Bakit mo ako tinatanong kung bakit ako nandito? Siguradong pakakasalan ako ni Yanchen. Umalis ka na rito. Ikaw. Yang sinusuot mong relo, napakaganda. Sasabihin ko na kay Yanchen. Inaapi mo ako. Yanchen. Bakit ka nandito? Yanchen, hindi mo ba sinabing, hindi ka na makikipag-ugnayan sa Sujin? May ilang trabaho lang akong kailangang pag-usapan sa kanya. May problema? Yanchen, narinig ko na mayroon kang lupa sa silangang bahagi ng lungsod. Pwede bang makisali ang pamilya namin sa pamumuhunan? Bakit bigla kang interesado sa negosyo? Huwag mong masira ang cake ko. Ano ba ito? Yanchen, pumayag ka na. Sige na. Mahina ang katawan mo, huwag kang mag-alala sa negosyo. Umuwi ka muna, sige na, umuwi ka na. Dati, kahit anong hilingin ko, pumapayag si Fu Yanchen. Ano ba ang sinabi sa kanya? Ng babaeng si Sujin. Gusto mo bang ipahatid kita ng sasakyan? Hindi na, okay lang. Ang ganda talaga ng cake na ito. Tiyak na. Malaking pagod ang inilaan ng may-ari para gawin ito. Si Sujini kasi, palaging salungat ang sinasabi sa nararamdaman. Halatang nag-aalala sa akin. Baka hindi ako kumain o matulog ng maayos. Alam naman niyang hindi ako mahilig sa matamis. Pero ginawa pa rin niya ito ng personal. Hindi ba ito? Boss Fu, kung gusto mo, ibibigay ko na lang ito sa iyo. Dalhin ang lahat ng cake sa opisina ko. Magandang araw, Madam President. Tita Fu, bakit mo ako tinawag dito? Ano ang tawag mo sa akin? Nanay, Madam, pakitaas ng kamay. Napansin kong lumana ang mga damit mo. Dapat na talagang palitan. Bilang manugang ng pamilya Fu, dapat suot mo ay mga damit na espesyal na idinisenyo para sa iyo. nagpasadya ka pa para sa akin. Siyempre naman, manugang ka ng pamilya Fu. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda sa mundo. Meng, ipakita mo sa manugang ko ang mga pinili ko. Sites po, Madam.
Halika, manugang. Madam, Simulan na natin. Ay, ang ganda nito. Bilhin. Maganda rin ito. Bilhin. Medyo mahal ito, di ba? Bilhin. Yung dalawang kulay na to. Bilhin lahat. Ma, esensya na po, ma'am. Mali yung picture na pinakita ko. Ito yung eroplano na pinag-isipan ni Boss Fu noong nakaraang araw. Hinihintay pa niya kung bibilhin niya o hindi. Bilhin. Para muna sa manugang, gamitin ang card ni Yanchen. ma, pwedeng cash na lang. Sige. Sino to? 5 bilyon ang nawala sa akin nitong umaga. Ma, talagang sobrang gusto kita. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Siyempre, sa'yo lang. Yung asawa mo, wala. Hello, Jay ay song. Ngayon? Sige, pupunta ako mamaya. Ma, may makikita akong kaibigan. Ma, pwedeng wag ka nang bumili ng bumili. Pera yan, hindi papel. Fu Yanchen, ala kang kwenta. Asawa mo, nakikipagkap sa iba. Pera pa rin ang iniisip mo. Eh, Hisong, ano yung kailangan mo? Sabi ng doktor mo, matagal ka nang hindi nagpapacheck. Pinapunta ako para sabihan ka. Anong silbi kung pupunta ako? MS Su, doktor ako. Kung ikaw ay, Sujinhe, nakalimutan mo na ba? Kung sino ka? Boss Few, pumayag akong maging kabit mo. Pero may sarili akong buhay, wala kang pakialam. Normal na buhay mo. Yung pagluloko sa akin. Kabit lang naman. Matanda na tayo, wala kang pakialam kung ilan ang lalaki ko. MS Su, hindi ko alam kung anong problema mo. Kung kailangan mo ng pera, tutulungan kita. Pwede kitang tanggalin. Mabait si Eve Song, huwag siyang madamay. Kaibigan ko lang si Eve Song. Kung gusto akong pag-isa ni Boss Few, at di ako makikipagkita sa iba, dagdagan mo ang bayad. Yung usapan natin, dagdagan mo ng 5%. Sige, dadagdagan ko. Salamat, boss. Yamanin ka pa. Pasensya na, JT Song. Si boss ko kasi. Sinabihan akong magpakabait, kaya kailangan. Mag-unfriend na tayo. Kapag tapos na tong deal ko. Babalikan kita. Umalis ka na. Sujinhe, hindi pa tapos ang usapan natin. Ang mga bato mo'y may sira. Parehong may problema. Ang pagpapalit ng bato ang pinakamagandang solusyon. Kidney failure, doktor. Pwede bang mag-opera agad? May mga kapatid ka ba? Patawagin mo ang pamilya mo. Magpa-test. Kung may match, pwede tayong mag-opera agad. Pero kailangan, pumayag muna ang magdodonate. Sige, usapin ko agad ang pamilya ko. Hindi mo ba sinabi na kaya mong kontrolin si Fu Yanchen? Paano napunta kay Su Jinhee ang proyekto? Tatay, hindi ko inaasahan yon. Ang pakikipagtulungan sa pamilya, Fu ang tanging pagkakataon nating bumangon. Alam mo ba, Ningning? Kasalanan ni Sujin. Tiyak may ginawa siyang paraan. Wala akong pakialam kung sino man o anumang paraan ang ginamit. Ang gusto ko lang ay may pagpatuloy ang negosyo ng pamilya natin. Tatay, may isang solusyon akong nakaisip. Kung mawawala si Sujinhe, ang proyekto ng pamilya Fu, ay madali na lang nating makukuha. Jin, pinag-usapan lang namin ni Ningning. Sa susunod na linggo ay anniversary ng kumpanya. Balak naming ikilala ka sa lahat. Jin, sa pagkatapos, ang buong Jiangcheng ay makikilala ka bilang pangalawang anak ng pamilya Su. Ayon sa istorya, ngayon ang araw na pupunta si Suksining sa ospital para kunin ang resulta at malaman na may kidney failure siya. At naagaw ko pa ang proyekto ng pamilya Few. Ang saya-saya pa rin nila. Dapat hindi yon. Mukhang gusto ng mga buwisit na to na kunin ang bato ko. CJ, ako talagang excited na ako. Siya nga, nang mabalitaan kong magkaraos ang pamilya Su, ng isang piging para sa pangalawang anak, nagulat ako. Hindi ko akalain na siya pala, yung nagulo sa pamilya Su noong nakaraang buwan. Sekretarya Su, talagang magaling. Isang buwan lang, napasunod niya ang buong pamilya Su. Kaya pala nahulog din sa kamay niya si Boss Fu. Pasensya na, Yanchen. Pinilit ni Jinhee ang tatay ko na magdaos ng piging para sa kanya, para makapasok siya sa mataas na lipunan. Matagal na tayong hindi nakita.
Anong ginagawa mo ngayon? Hindi mo ba laging sinasabi na si Sujin ay tunay mong kapatid? Anong problema sa pagdaraos ng piging para sa kanya? Dahil dati, mahirap ang buhay niya. Ngayon, kapag may nakilala siyang mayaman, gustong-gusto niyang lumapit. Nagnegosyo ako kamakailan kasama ang pamilya ko. May lupa kami. Gusto mo bang sumali? Talaga? Jinhe, halika, tagay tayo. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw ba ang tunay na pangalawang anak ng Su family? Jinhe, bakit hindi ka umiinom? Mga kaibigan, taya ako sa inyo. Ayon sa klasikong formula ng mga soap opera, sa basong ito. May laman ito. Sujin, anino ka nagsasalita? Sujinhi, anong ginagawa mo? Hulaan mo. Ito siguro si Sujin. Ang lakas ng amoy ng gamot, siguradong siya. Dalhin natin. Anong ginagawa mo dito? Dito, hindi ka makaka. Akyat sa mataas na lipunan. Hindi mo sinasamahan si Ningning mo. Magkapatid kayo, bakit lagi mo siyang inaapi? Magkapatid. May kapatid bang nagplano? Nakunin ang bato ng kapatid para ilipat sa sarili. Anong sinasabi mo? Hindi ka doon si Ningning. Yan. Sige, ipakita ko sa'yo kung anong klaseng tao siya. Ibigay mo ang scalpel. Handa na tayong kumuha ng bato. Kunin mo na lang. Sujinhe, talagang masamang tao ka. Seryoso ka bang sasaktan si Ningning? Ako masama? Boss View, may sira ba? Ang utak mo. Kung gusto ko siyang saktan, dadalhin pa ba kita rito? Ayon sa plano ni Suksining, ako dapat ang nakahiga dyan. May sasaklolo sa kanya. Ningning, tigil. Bulag ba kayo? Ito si Ningning, hindi si Sujin. Umalis kayo. Kumusta ang bata? Bakit ako nandito? Nasaan si Sujin? Ningning, okay ka lang ba? Tatay, bakit ka nandito? May nakatanggap akong anonymous text. Sinabing ililigtas kita. Ikaw ang nag-text sa kanya. Ang cute ni Sujin. Kailangan kong makuha ang bato niya. Bilis, alis na tayo. Hoy, hindi pa nababayaran. Umalis kayo. Ano, si Boss View, natigilan. Sa pagkabigla, Wala akong pakialam kung anong klaseng tao si Ningning. Kahit ano man siya sa puso ko, hindi kita magugustuhan. ano nang sinabi mo? Talagang marunong ka. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan mo ang lahat para mapansin kita. Kalimutan mo na hindi mo kailanman mapapalitan ang pwesto ni Ningning sa puso ko. Fuyan Chen, baliw ka ba? Ay, nabuking ka kaya nagalit ka na. Nakakahawa ang sakit sa utak, Boss View. Lumayo ka na lang sa akin. Ikaw, Parang nakarating na ako rito dati. Pamilyar. Naalala ko na. Dito ako na aksidente sa orihinal na kwento. Tapos, kinuha ni Fuyan Chen ang kidney ko. Hindi maganda ang kalagayan ni MS Su. Boss Fu, tingnan mo. Ihanda ang operasyon. Sagipin mo ako. Maliligtas na si Sining. Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Ang lamig. Kuya, anong nangyari sa'yo? Isasama kita para makalabas tayo rito. si Sujinhe pala ang sumagip sa akin sa gubat noong bata pa ako.
ang sumagip sa akin sa gubat noong bata pa ako. Si Su Jinhee pala. Huwag. Totoo palang nasa isang masakit na short drama ako. Ako pa ang baliw na bida. 100 episode, laging minamaltrato ko si Su Jinhee. O kaya nagwawala ako. Ang kinang ng mata nito, hindi kaya magmumutat ka na? Naging halimaw ka na ba? Su Jinhee. Kumusta? Ako si Fuyanchen. Sa mahabang panahon, ginamit ni Suk Sining-ang. Pagligtas niya sa akin para ikulong ako. Pinapababa ka niya. Pinagkakamalan kita. At hindi ko aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Nasayang ang 18 taon natin. At ginawan pa kita ng napakasasakit. Sana'y mamatay na lang ako. Dok, hindi kaya huling sigla na yan? Sabi ko sa'yo, huwag sasakan ang ulo kag nag-aaway. Tingnan mo, nasira mo ang utak niya dati. Ngayon, lumala pa. Hi! Narealize ko, ikaw ang pinakamahal ko. Normal ang pasyente, walang problema. Doktor, hindi kaya grabe ang tama niya noon. Patay na ang tao, baka nasira ang utak niya sa pagkabangga. Tingnan mo, sobrang kakaiba siya ngayon. Sa palagay mo, baka siya ay sinaniban ng kung anong masamang espiritu. Miss, hospital po ito. Huwag kayong magpalaganap ng mga pamahiin. Matanda na kayo. Maniwala kayo sa siyensya. Siyensya. Kasalanan ko ang lahat. Sa hinaharap, alagaan kita ng mabuti. Ay, Yan Chen. Ay. Tingnan ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos ka. Bakit ikaw sinabi? Hindi mo naman tinanong. Nakakatakot ka talaga, ulol. Ay, hihi. Ayos ka rin ba? Ah, ayos lang ako. Kung hindi dahil sa kanya, ako sana ang nabangga. Tingnan mo, utang na loob sa pagligtas ng buhay. Dapat bayaran ng buong puso. Iniligtas ka ng anak ko. Dapat mo siyang pakasalan. Hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Noong araw, si Yan Chen ay nawala at nasugatan sa gubat. Si Su Tsining ang nagligtas sa kanya. Kaya nga siya nahumaling sa kanya. Noong bata pa siya, nawala sa gubat. Ngayon, si Yan Chen naman ang nagligtas sa'yo. Hindi ba't ito ay biyaya ng langit? Yun pala, siya yung niligtas ko noon sa gubat. Tapos, si Suksining ang kumagat sa biyaya. Kinuha ang kredito. Ma, hindi si Suk Sining ang nagligtas sa akin noon. Niloko niya ako. Ang totoo, si Su Jinhee ang nagligtas sa akin. Ano? Alam ko na. Ang mag-inang Su. Hindi talaga mabuting tao. Mula ngayon, si Hihi lang ang mamahalin ko. Pinagmalupitan nila si Hihi. Hindi ko sila palalampasin. Huwag na po kayong mag-alala sa bagay na ito. Samahan ka ni Mangong Meng. Magaling siya. Naimbestigahan ko na ang birth record mo. Congenital ang heart condition mo, hindi dahil sa pagliligtas. Hindi, Yan Chen. Ako ay, pwede kong ipaliwanag ang tungkol sa heart condition. Ako talaga ang nagligtas sa'yo. Si Su Jinhee ang nagligtas sa akin. Hindi si Su Jinhee. Ang babaeng Su Jinhee, isa siyang sinungaling. Gusto niya ang organs ko. Gusto pa niyang patayin ako. Sa orihinal na kwento, ganito lagi si Suk Sining, patuloy na nililing lang ako. Nagsasalita ng masasamang bagay tungkol kay Jinhee, pinagbintangan siya. Pinilit ako na i-donate ang kidney ni Jinhee sa kanya. Huwag kang magkunwari. Ang dami mong sakit, sinong kukuha ng organ ko? Ikaw talaga ang gusto ang kidney niya. Wala. Ikaw na pa-obsessive, gumamit na naparaming sa niya. Upang siraan si Jinhee, talagang napakasama. Ang babaeng tulad mo, nararapat sa impyerno. Papagbayarin kita ng nararapat. May sakit siya. Mental illness. Dalhin siya sa lugar na nararapat sa kanya. Huwag, Yan Chen. Napakarami kong ginawa para sa'yo. Hindi mo ito dapat gawin sa akin, Yan Chen. Dati, mahal na mahal mo si Ningning. Hindi mo siya pwedeng ganyanin. Bitawan ang anak ko. Bitawan siya. Dalhin na natin ang 2 pasyente. Kayong may sakit. Kayo ang mga siraulo. Bitawan ako. Paano nangyari ito? Hindi dapat ganito. Simula ngayon, ang Fu Corporation ay opisyal na magbabawal sa Su Corporation. Boss Fu, hindi, huwag. I report kita. Ang Suzena ng Su Group. Nakasangkot sa pagpatay sa dating asawa, faking financial, eBay, prostitution, basta. Kahit man lang life sentence. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi masagot ang telepono. Yung report para sa follow-up check-up, hindi mo rin kinuha. Ano ba iniisip mo? Pasensya na, pasensya na. Sobrang busy kasi ako lately.
Nagmamadali kaming ikontak ka para sabihin sa'yo. Mali ang diagnosis sa nakaraang report. Wala kang stomach cancer. Kaya buti na lang at busi ka at hindi ka nagpagamot. Baka nasaktan mo na ang munting buhay sa tiyan mo. So, wala akong stomach cancer. Pero buntis ako. Ano, hindi ka ba masaya? Yung stomach cancer sa orihinal na kwento, wala na. Yung baby na wala sa orihinal, dumating na. Nagbago na ba talaga? Ang kapalaran ko, 6 na linggo ka ng buntis. Tandaan, magpakonsulta. Sa tamang oras para sa prenatal check-up. 6 na linggo, ha? 6 na linggo. Hindi. Bakit wala akong maalala? Kahit kaunting alaala, sino ba talaga ang ama ng bata? Hinahanap mo ako. Narinig kong pinabangkarote mo ang pamilya Sue. Hindi lang yon. Pinapasok ko na silang lahat. 2 sa mental hospital. 1 sa bilangguan. Masaya ka na ba? Karapat-dapat lang sa kanila yun. Kasalukuyang kinukwenta ng pamilya Su ang pagkabangkarote, 1 buwan pa. Lahat ng ari-arian ng pamilya Su ay ililipat sa pangalan mo. Nakuha ko na rin ang bahagi ng nanay mo. Hindi ba dapat pirmahan na natin ang kontrata? Yun nga. May problema ako tungkol sa puso na gusto kong ikonsulta. Sabihin mo, gustong-gusto kong pag-usapan to kasama mo. Tungkol sa puso. Ganito kasi, may kaibigan ako siya ay may mayaman at makapangyarihang ex-asawa na laging nanggugulo sa kanya, pero isang araw. Bigla niyang nalaman. Nagbuntis siya ng hindi inaasahan ng anak ng alien. Alien, Bigla na lang siyang nagbuntis, pero ang bata. Hindi sa ex-asawa niya. Kung ikaw ang ex-asawa, ano ang gagawin mo? papatayin ko lahat ng lalaki sa paligid niya. Sabi ko nga alien eh. Papatayin, sasabog pa ang spaceship. Paano kung gusto ng kaibigan kong mag-isa? Palakihin ng bata, sa palagay mo paano? Niya sasabihin sa ex-asawa para hindi siya. Pwede ba akong dumalaw pag ipinanganak na ang bata? Halo-halong alien. Bakit parang ayaw mo? Boss Fu, ibinenta ni Sekretary Su ang bahay na noong nakaraan. Binili ito ng inang ginang. Lahat ng gamit dito sa kwarto, hindi nagalaw. Ayusin natin ulit to. Para mabigyan ng sorpresa si Hehe. Ang nanay ko. Ang galing ng ugali sa pagbili ng kung ano-ano. May 1 milyon sa card na to, pati ang bahay na to. Lahat sa'yo na. Tapos na ang relasyon natin. Ano to? Cancer sa tiyan. Anong nangyari, Boss Yu? Kung malaman ni Fu na buntis ako, hindi mo alam kung ano ang gagawin niya sa akin. Bakit pumapasok ka sa bahay ko nang hindi ko makato? Su Jinhe, ganito kalaki ang sakit mo. Bakit mo itinago sa akin? Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. May cancer ka sa tiyan, di ba? Yung resulta ng eksaminasyon. Noong araw na tayo naghiwalay lumabas at noong ginawa ko sa'yo yon ako. Wala na yon, alam mo namang kahit may sakit ako. Hihiwalayan mo rin ako, di ba? Cancer sa tiyan? Bakit may labaha sa banyo? Kaya pala noon, muntikan mo nang gawin ang masama dahil sa akin. Kaya pala ganito kalaki ang galit mo sa akin. Kaya pala gusto mo nang umalis sa akin. Boss Fu, ikaw ang unang umayaw sa akin. At tungkol sa cancer sa tiyan, Huwag mo nang sabihin pa, naiintindihan ko na. Nagawa ko na ang lahat. Nasaktan kita, wala akong karapatang humingi ng tawad. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. sa pagkakataong ito, seryoso siya. Doc, magpapacheck up ako para sa pagbubuntis. Sage. Hoy! CJ, Hoy, hindi ka na magpapa-check up.
Naku, hihe, dumating ka na rin. Ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas kay Yanchen. Yanchen. Ano nasa niya? Nakakulong siya sa kwarto, 3 araw na. Hindi pa lumalabas. Wala rin akong magagawa. Gabi-gabi, sumisiga siya ng hihe, nakakatakot. Hindi naman ako doktor. Anak, ikaw ang makakapag-ayos nito. Nailigtas mo siya noon. Dapat ayusin natin ang problema natin, di ba? Pakiusap ng nanay mo, sige na. Isang buhay ang nakasalalay, pakitignan mo lang siya. Umalis ka dyan. Fu Yanchen, mababagsakan mo ako. Ayos ka lang ba? Hehe, pumunta ka para makita ako. Binibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Hindi. Bigyan mo ako ng pagkakataon para mabayaran ang mga pagkakamali ko. Su Jinhe, kahit hindi na siya Fu Yanchen ang tanga. Bastos pa rin siya, huwag mo siyang patawarin. Kasalanan ko lahat, dapat inalagaan kita ng maaga. Para hindi ka nagkaroon ng cancer sa tiyan. Fu Yanchen, magaling ang paliwanag mo. Huwag mo nang ulitin. Pero huwag kang matakot, ang View Corporation ay mayroong pinakamahusay na medical team at resources, sigurado. Pagagalingin ka nila. Hindi mahalaga, okay lang kahit hindi ako gumaling. Hindi pwede. Hindi na kita iiwan. Kung hindi mo ako bibitawan, magdadagdag ka ng bayad. Sige, magkano man, idadagdag ko lahat ibibigay ko. Ay naku. Pumunta ka sa ospital para magpatingin. Huwag ka nang mag-arte sa susunod. Mag-aalala ang nanay mo. Lagi na lang siyang nagagalit sa akin. Kahit papaano. May nanay ka pa. Boss Fu, pansamantala ay okay na ang katawan mo. Ingat ka lang sa susunod. Magpa-check up ka ng regular. Kunin ang medical report ni Su Jinhe. Magpatingin at magpakonsulta sa pinakamagaling na cancer expert sa buong mundo. Boss Fu, ang pagbubuntis ba hindi dapat? Sa obstetrician at gynecologist magpatingin. Bakit kailangan pang humanap ng cancer expert? Mga 6 na linggong buntis may cancer. At dinadala pa ang anak ko. Ganoon pa ang ginawa ko sa kanya noon. Ganoon ba talaga kawalang hiya ko? Parang pagkatapos ng aksidente noon. Naging normal na si Fu Yanchen. Hindi lang niya winasak ang pamilya Su, naniniwala pa siyang ako ang nagligtas sa kanya. At tapat na tapat pa siya sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba yung iniisip mo? Basta mabuti siya sa'yo, okay na yon. Hindi kaya gusto mong magbalikan? Hoy tigil, yang ganyang obsessive, abnormal, at walang hiyang lalaki. Paano magbabago? Ayoko na talaga. Su Jinhe, ano ito? Hindi ba? Bigyan mo ako ng paliwanag. Su Jinhe, ang daldal mo, iba ang sinasabi. Iba ang ginagawa, hindi mo ba sinabi? Hindi mo tatanggapin si Boss Fu. Paano mo siya? Nagkaanak pa. Tumahimik ka. May kwento pala. Mag-usap muna kayo. Alis na muna ako, bie. Sa totoo lang, may paliwanag ako. Ikaw pala ang kaibigan na sinasabi mo. Ah, At may anak pa ng alien. ako yon, ano naman? Hindi ba sasabog mo ang spaceship? Sige, gawin mo. Ganoon pala kagalit sa akin si Hehe hanggang sa ayaw pang aminin na dinadala niya ang anak ko. Gusto ko rin ang batang ito, pero ang kalagayan ng katawan mo ngayon, hindi pwede ang batang ito. CJ, Talagang para sa ikabubuti mo ito. Fu Yanchen. Lahat ng lugar may mata si Fu Yanchen.
Ang pagpapatingin ay nakakakaba. Bakit hindi ka pa nahuli ng mga alien? Fuyanshen, sasabihin ko sa iyo. Ang batang ito ay aking itatago. Pwede bang huwag kang magpakapili? Fuyanshen, wala ka bang memorya? Sige, suntukin mo ako. Kahit patay mo ako ngayon. Hindi pwede ang batang ito, ang kalusugan ang mahalaga. Sumasakit ang tiyan ko. Doktor, manganak na ang asawa ko. Doktor, Ano? Mga anak, 3 buwan pa lang akong buntis. Naiinis talaga ako sa iyo. Aray, hehe, gusto ko lang na mabuhay kang maayos. Mahal kita. Alam ko rin na yon ang aming unang anak. Pero ayokong magtiis ng panganib na mawala ka. Fuyanshen. Mahal mo ba talaga ako? Mula simula hanggang ngayon, palagi kitang minahal. Mga manonood, panoorin ninyo ang isis. Ang lalaking iyon na nagkasala ng maraming pagkakamali. Maaari ko pa bang pagkatiwalaan patawarin? At bigyan ng isa pang pagkakataon. Hehe, huwag mo akong pilitin. Ayokong gumawa ng mga bagay na makakasakit sa'yo. Pero para sa'yo, kaya kong gawin ang lahat. Ano ang gusto mong gawin? Gagamit ako ng pinakamahinahong paraan, tulad ng pag-hypnotize sa'yo. Para makalimutan mo na nagkaroon tayo ng anak. Para makapagsimula ulit tayo, okay lang. Umalis ka. Hindi naniniwala, hindi nagpapatawad, walang pagkakataon. Fuyanshen, kung hindi mo ako mahal. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Ano ang tunog? Ano ang ingay? Bulag na pag-ibig, ang kasalanan ng kapalit na asawa ni Boss Fu. Manunulat. Si Sining. Pareho ang pangalan ng manunulat sa akin. Ang nakasulat sa script ay eksaktong katulad. Ang totoong buhay. Kaya, nabubuhay ba ako sa mundo ng short drama? Tama. Ako ang manunulat ng short drama na ito. Panulat, script. Dahil maskip na ako, maaari ko na bang baguhin ang istorya? Ang ganda, papagbaliin ko si Fuyanshen. Sa simula pa lang, mahal na kita. Hoy, bakit hindi masulat? Baka naman, ang nangyari na sa kwento, hindi na mababago. Yung hindi pa nangyayari, sa ngayon. Sa tabi ni Sutsining, may lumabas na. Mansanas. Ang mga isinulat ko sa script, totoo pa lang. Mangyayari sa totoong buhay. Su Jinhee, ako at si Fuyanshen. Ang talagang magkatugma. Huwag mo akong agawan. Song, salamat sa pagsama sa akin. Sa pagpapanggap na operasyon. Ero, hanggang kailan mo tumaytatago? Habang lumalaki, ang tiyan mo, malalaman din niya yan. Hayaan mo na, maitago lang muna ngayon. Pero yun nga, Kapag naayos na ang ari-arian ng pamilya Su, sasakay na ako. Sa pribadong eroplano ko para maglibot sa mundo. Wala siyang pagkakataong malaman. sige na nga. Mga 1 oras ang operasyon. Maglaro ka muna dito, may nurse na maghahatid sa'yo palabas. Kunwari tapos na ang operasyon. 1 oras. Maglaro tayo ng puso'y 2. Anak, pasensya na sa'yo, tatay. Kapag gumaling na si mama, bumalik ka para ipanganak ulit. Mahal na mahal ka ng tatay.
Magsisimula tayo ulit. Natuklasan ni Fu Yanchen na lahat ay panloloko lang ni Su Jinhee. Wala siyang pinatanggal na bata. Ginamit lang niya ang bata para takutin siya. Kaya naman, naput si Fu Yanchen kay Su Jinhee. Pinatanggal ko na ang bata. Masaya ka na ba? Hindi ba't dapat operasyon? Bakit walang iniksyon? Manunulat. Talagang nakakatuwang trabaho pala to. Ano ba ang layunin mo at si Song Hisai? Sa paglalaro ng larong ito, gagamitin mo ang bata para takutin ako. Su Jinhee, nakakadiri ka talaga. Ano to? Bakit biglang? Hindi ko makontrol ang katawan ko. Yanchen, hindi ko yan naisip. Huwag kang magalit, Yanchen. Ano ba nang ginagawa ko? Bakit ko nasabi yung nakakadiring salitang yon? Huwag kang gumamit ng ganyang hamak na pamamaraan sa akin. Si Suksining lang ang nasa puso ko at ikaw ay hindi man lang makapantay sa isang hibla ng kanyang buhok. Yanchen, alam mong ako ang nagligtas sa iyo. Bakit mo ako sinaktan para kay Suksining? Fu Yanchen, nasasaktan ang puso ko. Paano ko nasabi ang mga nakakasukang salitang iyon? Fu Yanchen, nangahas kang magalit sa akin. Wala ka ng pag-asa. Pwede bang isang saklay? Kuya, naposes lang ako ng multo, hindi ko talaga. Makontrol ang sarili ko, tingnan mo. Huwag mong saktan ang sarili mo, huwag kang manakit sa sarili. Pero huwag mong saktan ang sarili mo, hindi totoo ang mga sinabi ko. Hindi totoo. Kanina. Talagang hindi ko makontrol ang aking mga salita at kilos. Sukdulang pag-ibig. Ang personal na makasalanang asawa ni Boss View. Kaya pala sabi ko noon, iba ka na. Nagising ka rin pala. Kung hindi pa ako nagising, mamamatay na talaga ako sa kamay ni Boss View. Pero kakaiba kung nagising na ako, bakit? Nagawa ko pa ang mga bagay kanina. Parang may kwentong kumokontrol. At wala akong magawa. Baka naman, Manunulat. ang bumaba para pagbantaan tayo. Baka direktor. Ano ang direktor? Saan ba talaga ang problema? Su Jin, Bakit ka nakalabas sa mental hospital? bumalik na ako. Dapat nang maibalik ang lahat dito. Sa dating anyo nito. Sabihin ko sa iyo, akin ang bahay na ito. Fu Yanchen. Siya lang din ang akin. Pwede bang may bago kang sabihin? Ikaw, maliit na kaibigan, bitawan mo ako. Ikaw lang naman. Isang karakter sa aking isinulat, nangahas kang makipag-agawan sa akin. Karakter. Nagising ka rin. Hindi lang ako nagising, kaya ko rin. Baguhin ang lahat dito. Kayong lahat ay mga laruan ko lamang. Ngayon, ang mundo na ito ay akin na ang nagpapatakbo. Ako ang dakilang manlilikha. Paano pa nabugbog ang manlilikha? Tama, hindi ko naman isinulat ang eksenang ito. Bakit ako sinuntok ni Sujin? Ano nang nangyari sa'yo? Magsalita ka. Kaya,
kung ano ang isusulat ko sa script. Iyan ang mangyayari sa totoong buhay. At sa mga eksenang hindi ko isinulat, si Fuyanshen at si Sujin ay kikilos ayon sa sarili nilang kagustuhan. Sujinhe, hintayin mo lang ako, isusulat kong mamatay ka. Sige, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Ikaw na may kidney failure at may kapansanan. Sa pag-ayos ni Fuyanshen, nagising si Sujinhe at napagtanto na nasa ospital siya. At kinukuha na ang kanyang bato. Sujinhe, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Isang karakter lang sa papel, laban sa akin. Boss Fu, tingnan ninyo. Ang bato ng pasyente ay tugma kay Miss Utsining. Pumirma na si Ji Fu, diretsong transplant na. Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang pagkamatay mo. Gagamitin ko ito para iligtas si Xining. Kuhanin na agad. Kukunin ko ang bato niya para kay Xining ihanda ang operasyon. Fuyanshen, Umalis ka na, lumayo ka ng lubusan. sabay tayong umalis. Hindi pwede, may hindi pa ako natatapos. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. CJ. Matagumpay ang operasyon. Ang bato ni Sujinhe ay nailipat na sa katawan mo. Ang ganda, Yanchen, gumaling na ako. Gumaling na ang katawan mo. Yanchen, sa wakas, maaari na tayong magpakasal. Ganoon ba? Pero ako, Yanchen, ako ang pinakamamahal mo. Pakakasalan mo ako, di ba? pinakamamahal kita. Gusto kitang pakasalan. Anong nangyayari? Dapat ay tatanggi ako sa kanya. Mahal din kita. Nakasulat na ang script pagkatapos ng transplant. Yanchen, anong nangyari sa kamay mo? Fu Yanchen, hindi ka makakatakas sa akin. Mas exciting ang susunod na episode. Bakit nasa Su family si Hehe? Ano ba ang ginawa ni Suksining? Bakit ako biglang nandito? Yanchen, may binigay ka ba sa akin? May sorpresa ka ba? Gusto mo bang pakasalan ako? Bakit ko kinuha ang singsing para kay Hehe? At dinala dito? Hindi pa ako makagalaw. Siyempre gusto ko.
Alam ko naman na mahal ako ni Yanchen. Hindi basta-basta. Masisira ng mga taong may masamang hangarin. Kontrolado tayo. Yanchen. Ngayon, kaya kong kontrolin ang mga kilos mo. Kung hindi ka maniniwala, pwedeng isipin ko. Napatayin si Su Jinhee ngayon din. Ano sa tingin mo? Lahat ng paghihirap ni Hehe ay galing sa akin. Kung dahil sa akin siya nasasaktan ng paulit-ulit, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ning. Huwag mong hayaang hadlangan ng mga nakakairita ang ating mundo. At makagambala sa ating dalawa. Bibigyan kita ng 10 minuto, ayusin mo na ang gamit mo. At umalis ka sa harap namin. Pinapayos ka, talagang inayos mo. Lahat ng Sasu family ay kay Suksining. Wala kang pwedeng makuha. Yan ang damit ko. Su Jin, hindi lang basta pahihiyain kita kay Yanchen. Papayagan ko rin siyang sirain ang anak ninyo gamit ang sarili niyang kamay. Yanchen, oras na para itulak siya pababa, di ba? Tumakbo, umalis na tayo. Fu Yanchen, ano nang ginagawa mo? Para mas maging alerto ako ng kaunti. Ginamit mo na ang patalim na ito para saktan ang sarili mo noon. At dahil pa sa akin. Umalis ka. Umalis ka na. Ingatan mo ang sarili mo. Kahit man lang para sa anak natin. Mahal niya ako. Fu Yanchen. Bakit mo hindi itinulak si Su Jinhee pababa? Sinasalungat mo ba ako ngayon? Kung may mangyari sa kanya, paano ko ipapalitan ng isa pang bato sa'yo? Fu Yanchen, talaga ngang sinasalungat mo ako. Sino ang pinakamamahal mo? Pinagsasabihan kitang magsalita, sabihin mong ako ang pinakamamahal mo. Si Sutsining. Kahit kontrolin mo ang katawan ko, hindi mo makokontrol ang puso ko. Sino ang nagsabing hindi ko makokontrol ang puso mo? Ako ang manunulat nitong short drama. Ako ang may hawak ng lahat. Manunulat pala si Suksining. Ng short drama na to, kaya pala niya. Makontrol ako at si Hehe. Mga tauhan lang kayo sa skip ko. Ano man ang isulat ko, yon ang dapat nyo gampanan. Ikaw at si Sujin, bilang bida, wala sa inyong makakatakas. Sa kontrol ko. Kaya pala may ganitong tangang istorya. Ikaw pala yung tarantadong manunulat. Su Jinhee, bakit nandito ka? Wala ka sa episode na to. Sa susunod na episode, andyan na ako. Anong gagawin mo? Manunulat ka, no? Naglaruan ka ng mga tauhan, no? Nagbago ng istorya, no? Ang galing-galing mo, no? Su Jinhee, papatayin kita. Bakit ka bumalik? Sinabi ko nang umalis ka.
bumalik ako para gawin to. Tao rin ang mga karakter, hindi mo yan. Pwedeng pagmalupitan. Kung susubukan mo pang mangialam sa buhay namin, hahalikan kita hanggang mamatay ka. May lalaki. Hindi pwede, ngayon na halikan mo ko hanggang mamatay ako. Kayong dalawa. Bakit umalis na? Tama na iyan. Su Jinhee, ako ang manunulat nitong short drama. May kapangyarihan ako sa lahat. Gusto mong mamatay. Gagawin ko yan para sa'yo. Masakit ba? Dati nang kasama mo ko, mas masakit pa yon, di ba? Hindi na maulit, bawat segundo, iingatan kita. Hindi na kita pahihirapan. Dalawang karakter lang kami, may kinabukasan pa ba? Meron. Fu Yanchen, dahil mahal na mahal mo tong cute na to. Panoorin mong mamatay siya. Hindi na naman ako makagalaw. Yun pala yung gamit niya para makontrol kami. Ginamit niya ulit yun. Kontrolado na si Fu Yanchen. Akala ko makakalaya na ako sa limitasyon ng script. At mamumuhay ayon sa gusto ko, hindi ko inaasahang niloloko pa rin ako. Sa pagitan ng mga palad, sige, ulitin natin. Nasagot na ang lahat ng paghiganti. At nakuha ko pa ang pagmamahal ni Fu Yanchen, sulit. Pwede kitang patayin o higit pa sa kamatayan. Kung talagang gusto kong patayin siya, hindi mo siya maliligtas. Sulit. Pumayag ako. Ano ang sinabi mo? Basta pakawalan mo siya. Pwede akong makasama mo. Hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip mo. Kung hindi ko siya mahal, paano mo ako maitatakot? Hindi ka natatakot siya. Eh di mamamatay ako kasama niya. Nang babanta ka sa akin. Kahit mailigtas mo ako. Paulit-ulit akong mamamatay sa harap mo. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Basta pakawalan mo siya, lalayo na ako sa kanya magpakailanman. Para mawalan na siya ng pag-asa at pakakasalan kita. Makakasama kita magpakailanman, basta bigyan mo siya ng kalayaan. Sige, pumapayag ako. Pumunta ka ngayon at magpaalam sa kanya. Tingnan mo. Gaano kita kamahal. Bakit ganyan? Okay naman ako ah. Pasensya na, Jinhee. Hindi kita sinisisi. Fu Yanchen. Su Jinhee. Ayaw ko nang makipaglaro sa'yo. Ano ang sinabi mo? Simula ngayon. Tapos na tayo, huwag mo na akong makita ulit. Seryoso ka ba? Fu Yanchen. Duwag ka, umalis ka na rito. Umalis ka na. Fu Yanchen, akala mo ba? Mapoprotektahan mo ako sa pag-alis mo, maliit ang tingin mo sa akin. Bagamat nasa script pa rin ako, ngunit hindi na ako yung dating duwag na ako dahil
Sa kakaibang script lang siya makakapag-control sa amin. Ed, sirain na lang natin ang script. Simula ngayon, ako na ang babaeng may-ari ng bahay na ito. At sa mga susunod, ako ang rina ng korporasyon. At ang maghahari sa mundong ito. Nasaan ang nanay ko? Pwede ba natin siya kunin? Ayoko ng problema, pero pinamaldives ko na ang nanay mo. Mabait ba ako sa pamilya ninyo? Salamat. Pagod na pagod ako ngayon. Maligo ka muna. Ang landi mo, hindi pa gabi. Puro ganyan ang iniisip mo. Sige, una na ako. Kailangan kong hanapin agad ang bagay na yon. Ang gamit para kontrolin ako, napakahalaga noon. Tiyak na dala-dala niya yon palagi. Ito ba ang hinahanap mo? Nagtataka lang ako kung mayroon bang totoong bagay na kayang kontrolin ang lahat ng tao sa mundo. Kung sinabi ko sa inyo, hindi ako takot na kunin ninyo. Ang bawat isusulat ko sa notebook na ito ay magiging ang hindi mababagong kinabukasan ng mundong ito. At isinulat ko na si Sutsining ang tanging may-ari ng script. Maliban kay Sutsining, walang makakakuha ng script na ito. Kaya, hindi ka makakatakas sa akin. CJ, ikaw na ang maligo, mahal. Sige, basta huwag mong saktan si Hehe. Gagawin ko ang lahat. Mukhang habang buhay si Sujin, ang puso ni Fuyanshen, hindi magiging akin ng buo. Kailangang mamatay si Sujin. Isang araw pa lang, Suksining. Gusto mo nang pahamak ako. Sobrang nakakainis ka, nakakasawa ka tingnan. Ano na naman ang ginawa ni Fuyan Cheng? At nagalit ka ng ganyan. Talagang hindi ko alam kung ano. Ang ipinagmamalaki mo, alam mo ba? May 10,000 paan ako para patayin ka. Pero hindi ko pa nagagawa. Ikaw na babae. Kawawa ka naman, Suksining. Script lang ang kaya kontrolin mo. Ang mga salita at gawa ni Fuyan Cheng. Pero hindi ang kanyang puso. Sinong nagsabing hindi ko makukuha ang puso niya? Magpapakasal na kami. Kung talagang kusa siyang pakakasalan ka, hindi mo sana iiwasan siya para patayin ako. Kung mamatay ako, pakakasalan ka pa rin niya. Yanshen, kung sabay kaming Su Jinhee at ako'y nasa panganib, sino ang sasagipin mo? Ikaw, syempre. Patay na si Sujinhe, wala na yon. Ano nang kinalaman ko doon? Kailan ka matatapos? Papapuntahin ko ang tao para dalhin ka sa fitting ng kasal. Hindi na, Yanshen. Hintayin mo na lang ako sa bridal shop. Pupunta na ako. Narinig mo, gusto niyang maging pinakamagandang nobya sa buong mundo. At ikaw, Su Jinhee, malapit ka nang mawala sa mandong ito. Kung talagang mahal ka ni Fuyan Chen, bakit ito ang singsing na ibinigay niya? Ito ang dati niyang plano ibigay sa akin. Pinagmamalaki mo ang isang second hand. Ang cute-cute mo talaga, Suksining. Su Jinhee, babaeng yan. Suksining, lalaban ako. Kahit mamatay man. Isasama kita. Gusto mong makipag-away sa akin. Sujin, kapag ginalaw ko lang ang daliri ko ngayon, mawawala ka na agad sa mandong ito. Patung ang batang yan sa tiyan mo. Malilimutan din ni Fuyan Chen ng tuluyan. Mamatay ka na, dear. Tigil! Fuyan Chen, sinundan mo ako. Maniwala ka, dinala kita para magpa-fitting ng kasal. Hindi ka para sa akin, para iligtas ang babaeng ito. Walang kwentang lalaki. Sa huli, ako pa rin ang sasagip sa'yo.
Hi, Kung ayaw nang tumigil, makikipagpatayan na ako. Kasama siya. Su Jinhe, sasabihin ko sa'yo, matagal ko nang. Sinula ang hininga ng kalan ko, hanggang ngayon. Nang magkasama. Kung mamatay ako, mamamatay din siya. Ilang beses ko nang sinabi, wala sa inyo ang makakatakas sa akin. Bakit ayaw mong maniwala? kung sabi mo magkadugtong ang kapalaran natin. Magaling ka. Fuyanshen, huwag. Ang galing-galing ko talagang scriptwriter. Lahat ng nangyayari ngayon, gawa-gawa ko lang. Kapag sinabi kong umiyak ka, iyak ka. Kapag sinabi kong tumawa ka, tatawa ka. Ako na ang hari ng mundong ito. Sobrang suspense, di ba? Ang galing. May mas maganda pa. Naubusan na ako ng inspirasyon mula nang magsimula akong gumawa. Sabi mo, saan ba dapat tamaan? Sa ulo, para isang putok lang patay na. Hindi masyadong mabilis. Sa binti, para maramdaman muna niya ang lasa ng pagiging lumpo. Hindi. Hindi pa sapat ang paghihirap. Sa kamay, hindi ba't mahilig siyang manampal? Hindi rin maganda. Salig na lang. Para unti-unting maubos ang dugo niya. Para maranasan niyang mabuti ang lasa ng kamatayan. Ayos na, ganyan na lang ang isulat. Tumakbo ka na. Hindi na ako makagalaw. Bumaril ka na. Hindi ko na kayang gumawa ng masasakit sa'yo. Hindi pwede. Pinapatawad kita, Fuyanshen. Ang lahat mula noon hanggang sa hinaharap. Pinapatawad ka. Hindi ko ito magagawa. Hindi pwede. Hindi pwede. Huwag mo nang labanan ang sarili mo, Fuyanshen. Gusto kong mamatay para sa'yo, ibigay ang lahat. Bumaril ka na. Ang daldal mo, sa ulo na lang para isang putok tapos na. Para walang aberya. Tapos na ang lahat. Fuyanshen. Sabi ko na. Hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabing magkadugtong ang landas natin. Hindi ko na hahayaang saktan mo si Hehe. At ang sanggol. Fuyanshen. Sabay tayong pumunta sa impyerno. Ayoko, huwag Fuyanshen, huwag. Imposibleng labanan ang kapangyarihan ng manunulat. Ako ang Diyos sa mundong ito, walang makakalaban sa akin. Wala. Narinig mo rin.
2 anak sa loob ng 3 taon. Baka hindi na umabot. Wala rin naman tayong masyadong sweet moments. Fuyan Chen, Ang script ko. Ang script ko. Fuyan Chen, nasunog ang script. Malaya na tayo, kapit ka, Yan Chen. Kumapit ka. Pasensya, baka. Hindi ko na kayang samahan ka pa. Huwag kang magsalita ng ganyan, magiging maayos lahat, Yan Chen. Hi! Mahal mo pa ba ako? Ikaw lang ang mahal ko. Sa buong buhay ko, ikaw lang. Fuyan Chen, basta't ikaw ay mabuti. Pumapayag ako sa lahat. Huwag mo akong iwanan mag-isa. Hindi ko kaya kung wala ka. Fuyan Chen, Baka muli kitang mabigo. ayaw ko sa script na ito. Ayaw ko sa ganitong katapusan. Ayaw ko ng busy. Hindi ganoon karami ang script sa buhay. Kailangan mong mabuhay ng mabuti. Ang iyong buhay. Huwag. Kumusta, manunulat na Su? Ako ang producer mula sa Ansheng Pictures. Ako si Ansheng. Kumusta, Boss An? Ang pag-uusap natin ngayon ay para humingi ng script. Hindi ko alam kung mayroon kang angkop na script. Meron naman, pero wala pa itong katapusan. May problema ka ba? Palagi, hindi ko alam kung paano tatapusin ang aking mga script. Madalian lang ang pagtatapos. Pero sa script na ito, gusto kong gawin itong perpekto. Hindi ko talaga naiintindihan ang paglikha. Negosyo lang ang alam ko. Pero nabasa ko na ang lahat ng gawa ni manunulat na Su. Nararamdaman kong marami kang pinagdaanan. Kung magagawa kong isulat ang perpektong katapusan para sa kwentong ito, tiyak na. Kakausapin kita kaagad. Hindi naman minamadali. Naniniwala akong magagawa mo ang perpektong akda. Nga pala, kung maaari kong itanong, bakit lahat ng bida sa iyong mga gawa ay nagngangalang Fuyan Chen? Mahalaga ba siya sa iyo? Siya ay isang masamang tao. Isang taong palaging iniwan ako. Ano man ang mangyari, ang paggawa ng drama ay parang panaginip. Kung talagang hindi mo na maisulat, isipin mo ang bagay na pinaka-inaasam mo. Manunulat na Su, may oras ka ba mamayang gabi? Sama ka sa pagkain. Hindi na, kailangan kong sunduin ang anak ko sa kindergarten. Sige, magkita na lang tayo sa susunod. Sa susunod, ang pinaka-inaasam na bagay